sure ako dyan kung sino yun. Yan yung mga, sir, yan yung mga Ensimada vlogger. Kilala niyo yung mga Ensimada vlogger? Yung tira ng tira kay VP Sara Duterte. Si Mike Tae. Kilala niyo si Mike Tae? Hindi niyo kilala yun. Naku, wag niyo nang kilalanin. Walang kwentang ano yun, vlogger. Ginigipit sila, mas lalo niyo pang ginipit. Naku, sino ba mayor diyang animal na yan? Bustos Bulacan. Tingnan nga natin. Ha? Etong Bustos Bulacan na to, sino mayor dyan? Bustos Bulacan. Ano ba, ha? Kayo ba ay mga diktador na ba kayo? Bakit kayo ganyan, ha? Yung talagang pumunta dito. Di ba kasi, di ba napabalita na may pumuntan naka-SUV at binabantaan yung may-ari ng lugar. Eto naman, may tumawag na from Malacanang na sinasabing subukan mo. Talagang yari ang mga ano mo, ang mga pagmamay-ari mo. Siyempre may negosyo itong mama na to, medyo natatakot, di ba? Natatakot to sila na baka mamaya hindi natin alam kung ano yung negosyo niya. Kasi ganyan naman itong gobyerno na ito ngayon eh. Pag may nakitang hindi maganda, kahit kapiraso lang, alam mo yun, medyo a little hindi maganda sa kung ano man ang ginagawa mo, palalakihin ho nila, di ba? Palalakihin nila, exad nila, o kung wari, patay na yung, wari, di maganda na nagkakaso ka nun. Halimbawa lang, o katulad kay Mamba, tsaka kay Ubahib, di ba? Nagkakaso ka nun, dismiss na ano na, kaya ho nilang bumuhay ng patay, di ba? Bumubuhay ho sila ng kaso. Ganun ang ginagawa. Ngayon, bago na namang live to. Ito naman, pag-uusapan naman natin, etong Maisog, anak ng tutsang kalabaw. Actually, hindi na po dapat talaga ako magla-live. Walang biro, matutulog na sana ako. Kaya lang, hindi ko palalagpasin ang katarantaduhan ng ilang mga opisyal natin sa gobyerno. Hindi ko palalagpasin po ang mga kagaguhan at panggigipit ng ating gobyerno sa mga nagpapahayag ng kanila pong saloobin. Di ba ho? Oh. Lourdes Milabiray, maraming salamat. Kapugi naman ng jowa ko. Ay, thank you very much sa Madam Lourdes. Hindi ho, alam nyo, ito walang biro ho. Honest, talagang medyo bumabawi ako ng ano alam niyo naman, ng tulog sana. Sabi ko mamaya matutulog na ako. Hindi na ako magla-live. Anyway, nakapag-live naman ako. Kaya lang, nung napanood ko talaga yung panggigipit ng gobyerno ng Malacanang, particularly, sabi nga, Malacanang, tumawag mula sa Malacanang at ginigipit po itong Maisog organizer at talaga namang winarningan, binabalaan ng yung may-ari. Kasi alam nyo, sabi nga nila, pag private, okay lang. Hindi na kailangan maghumingi ng permit mula sa gobyerno pagka private property. Pero dahil legally, hindi po pwedeng pagbawalan ng gobyerno, tinatakot to, binabantaan. Hoy, mga putang ina nyo dyan sa Malacanang, umayos-ayos kayo ng ginagawa ninyo. Hindi maganda yung ginagawa ninyo. Tandaan ninyo, ang kalapati habang lalo yung hinihigpitan, lalo huyang nagwawala. Di ba? Ang mga jowa, pag ang jowa ninyo, kala nyo, hinihigpitan nyo kasi nag-jelly-jelly kayo. Habang hinihigpitan nyo yan, lalo yung nagluloko-loko, akala ninyo lang sa inyo na yan. Hindi ho ganun yun. Pagka lalo nyo hinigpitan, lalo huyang magkakawala. Di ba? Ganyan ang ginagawa nyo ngayon eh. Mga hudas kayo dyan sa Malacanang. Hindi ko sinasabi yung presidente kagad Hindi ko sinasabi kagad presidente ang may kagagawa nito. Pero kasi tandaan niyo, napakaraming tao diyan sa Malacanang. When you say Office of the President, naku, napakaraming mga animal diyan, makapakaraming hudas diyan sa loob. 'Di ba? Napupugaran ng hudas siya kaya nga ayaw na ayaw ni Pangulong Duterte sa palasyo. Ayaw nga nang tawaging palasyo. Bakit to? Kasi nga maraming hudas ho diyan. Maraming mga demonyo, maraming sumisipsip, marami hong epal. Naku, madami akong kilalang epal dyan. Eto mga darating na araw, i-declare natin yung mga epal na yan, kung sino-sino yung mga epal na yan. Abangan ninyo. Kasi yan talaga yung mga pumapapel dito kay Pangulong Marcos. Kasi alam nyo naman, yan ang medyo mahirap po kay Pangulong Marcos. Medyo relax siya, chill president ito eh. Kaya tuloy, yung mga ahas sa paligid niya, nanunuka, ika nga. Kasi nga, siyempre, nakakapagnakaw yung mga animal. Sabi nila, hindi pwedeng 6 na taon lang kami magnanakaw. Gusto namin pang habang buhay kami magnanakaw. Tama, mali? Para magpatuloy yung pagnanakaw nila, kailangan wala hong kukontra. Kaya yung mga kumokontra, kanila hong sinasakal at kanila pong itong pinagbabawalan na ihayag ang kanilang mga saloobin.
Kaya nga itong Maisog, alam mo, napakapayapa ho ng party tuloy, ng event ng Maisog. Maisog or SMNI event, napakapayapa ho. Kasiyahan lang, may tugtugan pa nga dyan, mga tugtugan dyan, mga nagkakasiyahan lang. Wala naman pong radikal dyan, wala namang rebelde dyan. Even the President, Rodrigo Roa Duterte, never niya sinabing, magka-class tayo, panahon na. Kung meron mang bida-bida dyan, kilala nyo na. Di ba? Yung bida-bida. Kilala nyo na kung sino ho yung bida-bida dyan. Pero yung talagang ang ating Pangulong Duterte, wala akong sinasabing ganyan. Lagi niya sinasabi, wala naman akong problema kay Marcos. Wala naman akong ginagawang, wala namang ginagawa ito si Marcos na something big. Basta sa kanya, let's just protect the Constitution. Let's just give our sentiments. Ganun lang si Pangulong Duterte, sumusunod sa batas. Tama, mali. Di ba ho? Kung meron mang bibida-bida dyan, ilan lang naman yung bibida-bida dyan. Ako, alam ko kung sino yung bibida-bida dyan. Medyo kitang-kita nyo naman yan. Medyo malaki-laki yan, kaya kitang-kita nyo. Hindi si Boss Dada yun. Madam Gina, maraming salamat, Gina Estrobor. Pero parang kasing size ni Boss Dada yun. Diba? Pero ito panoorin nyo ito pakinggan ninyo kung bakit to sinasabi natin nagbibida-bida at bakit to tilang iginigipit na naman at sinasakal ho. Ito, panoorin Ang may-ari ng venue na pagdarausan ng Maisog Rally sa Bustos, Bulacan dahil sa bantang malalagay sa alanganin ang kanilang mga pag-aari. Kasabay niyan ay tinawag namang neo-Nazi tactic ang ginagawang panghaharas sa mga kritiko ng administrasyon. Si Almar Forzuelo magbabalita. Biyernes ng umaga nagtungo sa lokal na pamahalaan ng Bustos, Bulacan ang mga organizer ng Maisog Peace Rally. Layo nitong ipaalam sa LGU na magkakaroon ng rally sa kanilang lugar ngayong darating na linggo. Ang naturang hakbang ay hindi sana kailangan dahil gaganapin naman ang venue sa isang pribadong lugar at base sa Batas Pambansa or BP 880, hindi kailangan ng kaukulang permit sakaling magsagawa ng pagtitipon dahil yan malinaw po yan. Hindi kailangan ng pagpapaalam sa gobyerno kung ito naman po ay pribado. Di ba ho? Malinaw po yan Hindi ho kailangan ng permit ng gobyerno. Meron nung batas yan. Yan ho'y protektado ng batas, ika nga. Kapatan nito ng taong bayan pero naging pahirapan ang sanay simpleng pagpapaalam lang. Pinahihirapan talaga buti na lang may video sila. Kami ho ang gumagawa ng aming way para ipakita sa inyo na nalikan po yung usapan namin may-ari. In fact, pwede nga po yun parang na Ben Tulpo sila. Ganyan yung mga video ni Ben Tulpo Di ba? Mga ganyan-ganyan dapat nga labas yung gobyerno dyan. Kaya tayo, para lahat po tayo kung gas kami malinis. Nahuli kayo ng video kayo Yan ang video. Yan ang tunay na video na kailangan ilabas. Yung panggigipit. Kayo diyang Bustos, Bulacan. Porkit napanood daw niyo yung balita na ginigipit sila, mas lalo nyo pang ginipit. Sino ba mayor diyang animal na yan? Bustos, Bulacan. Tingnan nga natin. Etong Bustos, Bulacan na to, sino mayor dyan? Bustos, Bulacan. Ano ba? Kayo ba ay mga diktador na ba kayo? Bakit kayo ganyan? Tingnan natin kung sino mayor diyang animal na yan. Bustos, Bulacan. Eto ba ito? Ito. Etong si ewan ko, Mayor eto kasi sa ngayon, ito sa Facebook tama ba ako? Tingnan nyo nga kung ito ho bang kaya naman pala taing lipunan pa na sinusuporta nito ni Mayor School 1. School 1 ang pangalan mo? School bukol ka pala etong si Mayor pamaskong handog ni Mayor School 1. Kaya naman pala ayan si Mayor Francis Albert. Ewan ko kung ito pa rin ang mayor niyo dyan Tama ba ako? Kung meron ho kayong kaalaman ho dyan sa grabe naman ang dami daw shabu dyan. Naku po, sino nagsabi nito? Ito si James Kesa nang inaatupag mo yung pagbabawal dito, sumunod lang si Mayor para hindi pag-initan. Wala palang bayag to si Mayor kung ganun. Di ba? Kung sumusunod lang pala siya sa utos, bakit pa binigyan ng mandato yung animal na yan? Dapat ang sinusunod niya ay taong bayan. Hindi ho itong kung sino man nag-uutos sa kanya.
Sino dito taga Bustos, Bulacan? Tama ba ako? Paki-confirm nga po bago ko ho pakalanan ng todo-todo ito. Oh, tignan natin kung sinong mayor nito. Kasi according to ito. Oh, oh. Oy, anak ng tutsang kalabaw as of nako, May 13, 2022. Nanalo siya. Oh, si One School. PDP pa man din ikaw. Tapos pinipigilan, wag mong payagang ganoon, sir. Wag niyong ganunin, sir. Naku, PDP pa pala kayo, Mayor. Ako I still give you the benefit of the doubt na hindi niyo pinipigilan, ngunit tinutulungan niyo pa etong maisog. I give you the benefit of the doubt, Mr. Mayor One School. Kasi nandito as of May 13, 2022, ang total votes mo daw ay 98.35. Ibig sabihin, ang mandato mo ay galing sa taong bayan. Di ba ho? Galing sa taong bayan. Huwag kang matakot. Huwag kang papayag na diktahan ka lang ng kusino-sinong alipores dyan. Dahil ang iyong mandato ay galing sa taong bayan. Ito binabasa ko ngayon mula sa Rappler. Okay, balita ng Rappler. Total election result process as of May 13, 2022, 98.35. So meaning talagang ikaw ang panalo. Kasi mabihira, 98.35%. Walang kakang kalaban. Abay, pambihira. Bakit ka kaya walang kalaban? Hindi natin alam. Nag-PDP para bumango sa eleksyon. Oo nga, nako po. Bakit PDP paro-paro? Maraming ganyan sa PDP, yung mga paro-paro. Walang mga yagballs. Kaya nga alam mo, kung ikaw man ang mayor dyan, according dito sa aking binabasa sa Rappler, ikaw ang nanalo, Mayor One School, huwag ka hong mawala ng bayag. Huwag ka hong mawala ng bayag kung ikaw man iniipit ng gobyerno ngayon, ng national government. Hala, mahinang nila lang mayor ng Bustos, Bulacan. Okay lang sa inyo yan, Bustos, Bulacan. Ako, may ganyan-ganyan patuloy yung iba nating kababayan, di ba? Nagagalit din. Sabi nila, ganyan ka na lang ba? Talagang mahina kang nilalang. Nako, mahirap yung mga ganyan-ganyan na, nako po. Kaya, Mayor, pakiayos yan. Bigyan nyo na lang po kami na explanation. Bakit po nahihirapan kami kumuha ng permit? Kasi malinaw po sa sinasabi, sir, ng BP80 na hindi naman talaga namin kailangan ng permit. Nagugat ang lahat ng ito matapos na ibalita ng SMNI News nitong Miyerkules, April 24, 2024, ang ginawang prasko ng TAPS Coalition. Sinabi kasi doon ng grupo na matutuloy na ang Maisog Peace Rally sa Central Luzon at ito'y gaganapin sa bayan ng Bustos, Bulacan. Ayon kay Verdel de los Santos, regional organizer ng TAPS Coalition Central Luzon, na tinawagan umano ng mga taga Sabi nitong isa, di po yan PDP laban. Kasi wala sa listahan. Sabi nitong isa, kaya lang kasi nakikita ko ngayon dito sa report. Di ko lang kasi alam kung paano ipakita ito eh. Nakikita ko ngayon sa report, PDP laban nakalagay Ang naglagay Rappler. So, hindi ko alam kung totoo to. Pero, alam mo naman, minsan ang Rappler, kaduda-duda din talaga. Pero nakalagay po dito PDP. Baka paru-paro G lang. Lumipat lang nung di ba? Baka lumipat lang. Di ba? Hindi natin alam. So, kaya, ituloy muna natin tong balita. Pasok! Malacanang ang may-ari ng venue at pinagbantaan. Kasi may pressure na naman. Yun nga, add-on, may tumawag dun sa may-ari kinabukasan. Nako. At ang sabi, pinipigilan pa rin. At ang nakakalungkot, may pressure na sige po itutuloy nyo, baka balingan yung properties nila. Bagay na kinumpirma ng may-ari ng venue. Kasi po, ang nangyari, ganito. Parang tinatakot nila kami. Sabi niya, pag pinayagan nyo yan, alam nyo yung nangyayari sa mga property. Kasi may mga negosyo kami rito. Sabi ko, Sino ang nagsabi doon? sila. Malacanang. Yung nagpakilalang Malacanang. Sabi ko, gusto ordinaryong tao lang naman kami. Parang pinupuwet. Yung tumawag at saka yung pumunta mga lalaki. Palagay ko na isa. Para naman Grabe yung talagang pumunta dito. 'Di ba kasi 'di ba napabalita na may pumuntan naka-SUV at binabantaan yung may-ari ng lugar. Ito naman may tumawag na from Malacanang na sinasabing subukan mo talagang yari ang mga ang
ang mga pagmamay-ari mo. Siyempre may negosyo itong mama na to, medyo natatakot, di ba? Natatakot to sila na baka mamaya hindi natin alam kung ano yung negosyo niya. Kasi ganyan naman itong gobyerno na ito ngayon eh. Pag may nakitang hindi maganda, kahit kapiraso lang, alam mo yun, medyo a little hindi maganda sa kung ano man ang ginagawa mo, palalakihin ho nila, di ba? Palalakihin nila, exad nila, o kung wari, patay na yung, wari, di maganda na nagkakaso ka nun. Halimbawa lang, o katulad kay Mamba, tsaka kay Ubahib, di ba? Nagkakaso ka nun, dismiss na ano na, kaya ho nilang bumuhay ng patay, di ba? Bumubuhay ho sila ng kaso. Ganun ang ginagawa. Para gipitin ho itong ilang kababayan natin na pumapanig ho sa katotohanan at pinapayagan pong magsalita. Di ba? Pumapayag sila sa maisog. O di nagagalit sila ngayon. Di ba? O, ganun na nangyayari. O, eto naman isa, paulit-ulit. O, tanggalin na nga natin tong animal na ito. Ha? O, sige ka. O, paulit-ulit ka ha? O, sige. O, tuloy. Sabi ko naman sa inyo, walang problema kung kayo magdi-disagree sa akin. Pero control lang kayo. Yung hihirit kayo ng wala sa topic, tas paulit-ulit pa kayo para mapansin kayo, lalo ko kayo hindi papansinin at ibablock ko kayo dito. Okay lang, tandaan nyo ha, ulitin ko. Okay lang mag-disagree sa akin. As long as ang dinidisagree ninyo, yung topic na pinag-uusapan natin. Ibig sabihin, hindi kayo troll. Kasi nakikisali kayo sa diskusyon. Pero kung kayo ay nanggugulo dyan, minsan medyo natutulog din yung ating mga administrator, mga admin dito, mga moderator. Syempre, nagpapahinga rin. Hindi naman siya mga yung pasahod. So, hindi sila magawa yung trabaho nila. Pag nakita ko kayo at nanggugulo kayo dito, mga spammer kayo, tatanggalin namin kayo. Ha? Okay lang mag-disagree ha, ulitin ko. Okay lang mag-disagree. Basta nandoon tayo sa sa ating diskusyon, ika nga. Tuloy. Sido Pilosopo, Secretary General ng Kilos. Speaking of Ubahi, Banatbay, kawawa, hinaharas. Naku, grabe. Ganyan kaya nga natatakot na itong naintindihan ko itong may-ari, ito. Oh, ito yung video ng may-ari na sinasabi niya talagang tinawagan na tinatakot. Naintindihan ko magpabago-bago siya ng pag-iisip. Naintindihan ko 'yan. Kasi siyempre kakawawa naman Simpleng mamamayan, simpleng negosyante lang tas biglang iipitin ng ganyan, di ba ho? Kawawa naman tuloy natin. May mga negosyo kami rito, sabi ko. Sino nagsabi doon? Sila. Malacanang. Yung nagpakilalang Malacanang. Sabi ko, gusto ordinaryong tao lang naman kami. Parang pinukwet. Yung tumawag at saka yung pumunta mga lalaki. Palagay ko na isa. Para naman kay Placido Pilosopo, Secretary General ng Kilusang Pagbabago ng Central Luzon, wala silang nilabag na batas para sa napipintong maisog rally. Sa katunayan, lahat ng kanilang ginawa ay may mga kaukulang dokumento. Maaga pa lamang ay naghanda na tayo para sa mga karagdagang dokumento na kakailanganin natin para ang ating gagawing pagtitipon sa darating na linggo. April 28, dito po yan sa Barangay Poblasyon, Bustos, Bulacan, masiguro natin na hindi po tayo masisilipan ng kahit na anong mga bagay na pwedeng pumigil sa atin. Para naman kay Dr. Luz Aguinaldo, mismo ang congresswoman sa kanilang lugar ang gumagawa ng pananakot para hindi matuloy ang rally. Baka hindi sila mabigyan ng project. Kasi Grabe. yung congresswoman mismo, nagmumula ang pananakot. Nako, mula sa congressman mismo, alam na natin kung sino itong animal na ito. O di ba? Yung congresswoman daw mismo ang nananakot. Hindi kayo mabibigyan ng project nako, alam na natin 'yan. Yung mga ganyan, alam mo naman mga patay gutom mo ito mga congressman natin Mga patay gutom mo ito kahit may pera ito mga to. Mga ngangayan pagdating sa pera kaya nga sip-sip kitang baluslus yan Ngangahu sila Basta pera na pinag-uusapan, mga wala na yan, mga patay gutom na huya mga yan. Kaya pag sinabing, wala kayong project yari kayo sa amin, wala kayong project. Naku po, wala na. Pameme na yung mga animal na yan. Ganyan sila Samantala, ayon naman sa dating Presidential Assistant for Economic Affairs to Philippine President Fidel V. Ramos at isa sa mga konsultat noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Jose Alejandrino, walang kahit na sino ang dapat na pumigil sa isang mapayapang rally dahil nakasaad ito sa konstitusyon. There are prayer rallies. There are peaceful prayer rallies. That's allowed under the Constitution. Agree ako dyan. And nobody has a right to stop that. Dagdag pa nito na ang ginagawa ngayong panggigipit ng kasalukuyang administrasyon sa mga kritiko nito ay maituturing niyang neo-Nazi tactic tulad
neo-Nazi, naku, alam na natin yan. May pagka-Nazi, diktador, ika nga, pambirang buhay iri. Oh. Mga diktador naman po pala kayo. Hindi maganda yung ginagawa nyong yan. Naku po, naku, dapat to hindi ganyan ang ginagawa ninyo kasi tandaan ninyo, Mr. President, ang inyong ama ay natanggal sa posisyon dahil ho sa pagiging diktador. So dapat po kayo, wag ho kayong umasal ng ganyan. Baka mamaya, tuloy-tuloy na ho kayo niyan pag inasal nyo yung ganyang klaseng pagiging diktador. Tama, mali? Hindi, yan nga yung sinasabi ni Pangulong Duterte, di ba? Nung huli niyang press con tungkol dito kay Ubahib, sabi niya, tanda mo, yung tatay mo, ay yung ano mo, tama, tatay mo, natanggal dahil dyan. Ako, easy ha. Baka mamaya, Sir, Mr. President, magaya kayo. Yeah, mapunta kayo. Anyway, close naman na kayo ng Amerika eh. Kaya anytime na patalsikin kayo ng taong bayan, baka hindi lang sa Hawaii sila pumuntaan, harot. Baka hindi lang sa Hawaii. Baka dalhin na sa New York, di ba? Para sosyal naman. Ang ginawang pagbawi sa prangkisa ng SMNI. The government has its own propaganda machine. So, Sure ako dyan kung sino yun. Yan yung mga, sir, yan yung mga ensimada vlogger. Kilala niyo yung mga ensimada vlogger? Yung tira ng tira kay BP Sara Duterte. Si Mike Tae. Kilala niyo si Mike Tae? Hindi niyo kilala yun. Naku, huwag niyo nang kilalanin. Walang kwentang ano yun, vlogger. Si Mike Tae. Nandyan din si Ate Cash Janet. O, di ba? Si Ate Janet. Naku, isa pa yan. O, di ba? Bihira, o. if you want to have democracy, a strong democracy, you have to allow the opposition to air its views. Now, the moment you start cracking down on the platforms of the opposition, you are actually resorting to what I call neo-Nazi tactics. Because in every authoritarian government, they started out the same way doing this. And what is wrong? Napaka-importante niyan, sabi niya. Ha? Kasi ito, matanda na ho to si Sir. Eh. O, di ba? Kasama pa nga ho daw nila Juan Ponce Enrile, pati ni Pangulong Duterte. Sinasabi niya, they all started that way. Yung pagpipigil na pagsasalita ng taong bayan. Alam mo, Mr. President, PBBM, you should learn from history. Because history repeat itself, sabi nga eh. Dapat matuto na ho kayo dyan. Kasi the more na pinipigilan ninyo, ang taong bayan diyan nagwawala. Yan ang totoo. Tingnan nyo si Pangulong Duterte, di ba? Ang daming tutol diyan, daming nagagalit diyan nung ang daming nagtangkang patalsikin siya, di ba? Lalo na yung mga dilawan. Anong ginawa niya? Wala siyang pakialam. Sige. Tuloy nyo lang yan. Walang problema. Oh, pinagpala niya pa yung mga kasi ganun eh. The best way to counteract yung mga kumukontra sa'yo, pagpalain mo. Pantakin mo yung Bicol, pinaganda yung Bicol. Ang ganda-ganda ng Bicol Airport. Isa yan sa pinaganda. And yet, dun ng mga traidor, di ba? Nandun yung mga bumabanat nun kay Pangulong Duterte. And yet, sige, eto. O, yan. O. Lahat dun ng mga kalaban ni Pangulong Duterte, nakinabang ng magagandang proyekto. Walang pumigil. Hindi niya hinayaan. Eto na lang. Eto makinig kayo. Ang layo talaga ng Pangulong Duterte. Alam mo, eto, witness ako nito kasi katext ko si Mocha nito eh. Nung SONA, alam nyo, pinagbawalan si Pangulong Duterteng lumabas. At kausapin itong mga komunista na ito, na mga aktivista. Pero ano ginawa niya? Kinausap niya. Alam mo, takot na takot si Mocha. Nasa likod siya nun eh. Nasa likod siya ni Pangulong Duterte. Sobrang daming PSG na nag-akyatan sa stage. Talagang pati sa baba, meron. Kasi nga ho, for the first time, pupunta ka. Ha? Ikaw, ito yung mga lintik na mga nagsusunog na mga EPG dyan tuwing SONA. Inyet, nilabasan ni Pangulong Duterte, pinunta niya, walang takot. Kinausap niya. O, ganun dapat, di ba? Walang pananakal. Hayaan mo, karapatan niya yan eh. Eto, tanong nyo sa mga taga Davao. Sa mga taga Davao, malaya ho, malaya. Alam mo, kung meron mang namamatay sa Davao, yung mga kriminal. Pero yung mga tumututol sa gobyerno, pinababayaan ni Pangulong Duterte. Tama, mali. Tanong mga taga Davao, alam nila yan eh. Walang problema kahit magdadaldal ka dyan.
Kahit mambabara ka dyan sa social media, sa mainstream media. Kasi may mga reporter na ganyan eh. Alam mo naman, eto ha, alam mo yung mga katulad ng mga ensimada vloggers ngayon? Ha? Yung mga ganyang klaseng vlogger, yung mga, ang tawag kasi dyan na jukebox vlogger, na mga ensimada vlogger, mga ganyan-ganyan. Sa totoo lang ho, noong pa lang ng unang panahon, uso na yan. Pero sa mga tabloid, uso na yan. Sa mga mainstream media, uso na yan. Sa mga radyo, uso na yan. Pinababayaan lang ni Pangulong Duterte. Hindi niya binibigyan. Bahala kayo. Maging tumutol kayo. As in, labanan nyo kung anong gusto ninyo. Bahala kayo. Basta siya, ibibigay niya yung para sa tao. Kasi tao naman na magdidesisyon. Tao naman makakakita eh. Na hindi totoo yung mga akusasyon. Ika nga. Di ba ho? Tuloy. And as a matter of fact, we should be happy that we have platforms like SMNI that disagree. Sa huli, sinabi ni Alejandrino na dapat nang itigil ng Marcos administration ang panghaharas sa kanilang mga kritiko, kasabay ang panawagan sa taong bayan na dapat magkaisa at ipakita sa mga inihalal na dapat ang taong bayan ang nasusunod at hindi ang mga politiko. So, this government should rethink its policies and stop all these harassments. That's what people power is. You are taking back the power into your own hands. You are telling those elected, you are our servants, you are not our masters. Okay? And that is important to remind them of that, because when you keep quiet, you allow the abuse of power and corruption to grow. Sa ngayon, nilinaw ng TAPS Coalition na tuloy pa rin ang maisog peace rally sa Bustos, Bulacan ngayong darating na araw ng linggo, 28 ng Abril. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal. Almar May ganyan yan. Naman sinasabi. Porzuelo, SMNI News. Ayan yung ano naman, yung organizer po munting paalala ko lang ho sa organizer sana po kasi nung last time daw, medyo may mga pumigil sa SMNI pagpasok, nahirapang pumasok balita ko. Sana sir, bigyan niyo ng importansya ang SMNI. Hindi ho porket ako ay belong sa SMNI. Kaya lang sir, SMNI na lang po ang nagko-cover sa inyo. So dapat to bigyan ho natin sila ng konting kaukulang, alam mo yun, madaling access, ika nga. Para ho ma-cover, maipakita sa taong bayan ng dami ng sumusuporta. Yun lang ho, hinihingi po natin sa organizer na maisog. Okay? So tuloy na tuloy po kahit to kumakabig ng kaperaso, kahit to may mga kumukontra mula sa Malacanang, tuloy na tuloy po yung maisog. Magkita-kita po tayo. Ay sila, kayo pala. Hindi. Kita-kita po tayo dyan magkikita-kita po tayo dyan Sabi nila malakas sila, bakit takot sila ngayon sa maisog rally? Actually, sabi pa nga nung iba, sasabayan pa daw ng concert sa norte. Ewan ko kung totoo yan. Ako, hindi natin alam yun. Sabi nito ni John Mark Villasan, sabi niya, ay mali. Bakit kasi ang bilis ng andar ayan Bicolana po ako pero DDS loyal. Kasi nga alam mo, kahit to kinuwento kasi sa akin to ni Baby Jade mismo. Nung umuwi daw sila sa Bicol noon na nag-aeroplano sila, gulat na gulat sila sa airport. Bicolana kasi si Baby Jade Nung kinikwento niya, ang ganda sir nung airport namin. Sinong gumawa nun? Sabi ko si Pangulong Duterte, panahon ni Pangulong Duterte yun. Talaga, akala ko ba galit siya? Sabi niya, akala ko ba galit siya kay Leni Robredo? Kasi mga tao daw doon talagang Leni Robredo. Solid yung ibang mga tao doon. Siyempre, alam mo naman tayo, regionalist tayo mga Pilipino Kahit di natin kilala, basta pag sinabing, taga dito yan, sinusuporta natin. Ganun tayo di ba? Pero alam nyo, grabe ho. Grabe yung nangyayaring panggigipit ng gobyerno ngayon. Pero dati, walang ganyan. Wala hong ganyan. Talaga namang suportado ni Pangulong Duterte kahit sino, kahit kalaban pa. Tama, mali. Ayan, mga taga Bicol yan. 'Di ba? Sayang naman ang pera kung matuloy yung concert. Anong pera? Walang pupunta diyan sa concert na yun. Tsaka yung mga pupunta lang diyan, yung mga squawking. Hindi, joke lang po Boss Banat, dito sa
Mindanao, the best political strategies to control the people is to keep them poor and uneducated, but ensure they are well entertained. Yako! Ganyan na ganyan, no? Alam mo, ang dami kong alam na ganyan. Kasi tandaan ninyo, lagi kaming kinukuha ng mga mayor, mga gobernador. Naawa ako minsan eh. Naawa ako minsan kasi ang yaman ng mayor, ang yaman ng congressman, ang yaman ng gobernador, ang hirap ng lugar nila. Tapos kaya nilang kumuha ng artist. Oo, walang biro. Mga mamahaling artista, ha? Hindi ho yung mga ordinaryong artist. Kaya nga naiinis pa ako eh. Alam mo kung ba't saan ako naiinis? Pag binuburaot ako ng mga mayor tsaka mga gobernador, yung nagtitipid, alam mo bakit? Alam ko naman di galing sa kanila yung pera eh. Binambuburaot lang sila, may middleman kasi silang ginagamit. Yun ang totoo. Alam ko, style ng mga yan, mga animal huya mga yan, lalo na dun sa mga, naku, ayoko na magsalita. Ang gagawin nila, kukuha sila ng third-party organizer. Pero yung third-party organizer na yan, kamag-anak din ho yan. O, kunwari, kukunin ka namin, ito, budget mo, 3 million. O, kumuha ka ng artist, kumuha ka ng sound system. O, pero sa totoo, 1 million doon sa mayor, 1 million doon sa organizer, 1 million na yung ginagastos. Ganun o yun. Kaya busit ako sa mga nambuburaot eh, na mga ano. Alam ko kasi yung takbuhin nila eh. Kasi magkakakilala naman po yung mga yan, yung mga organizer na yan. At saka yung mga opisyal ng gobyerno. Yan, isa yan sa mga way na para makakurap ho yung mga gobyerno na yan. Maniwala kayo sa akin. Tapos ginagawa pa ho nilang paasa ika nga sa mga Pilipino, di ba? Hindi nila tutulungan, tas ganitong gagawin nila.